Good evening po mga kapatid, si Father Imay. Medyo ginagabi yung ating pagninilay. But I just want to share with you my reflection about our gospel reading for today. No? Dito po ay galing kay Luke chapter 12 verses 1 to 7. Ang pasimula ng ebanghelyo ay marami daw ng mga tao ang nagtutulakan, gustong sigurong lumapit sa ating Panginoong Hesukristo. Kaya lamang dahil sila ay nagtutulakan, nagtatapakan, baka magkaroon ng stampede, no? Kaya sabi ng ating Panginoong Hesukristo, beware of the leaven of the Pharisee, that is hypocrisy. Okay, yung pagtutulakan, yung pagsisiksikan, minsan nangyayari din po yan sa atin, di ba? Halimbawa, may mga posisyon tayo, yung mga malalaking posisyon. Halimbawa, sa Nazareno, sa Peña Francia, sa Perpetual Health, di ba? At kapag napapanood natin, nagtutulakan tayo, nagsisiksikan tayo. Yung bawat isa gustong makalapit dun sa imahen, gustong makahipo, diba? Nasasaktan, nagkakaroon ng stampede, no? Ngayon, ano naman ang kinalaman nung sinasabi ng ating Panginoon na mag-ingat tayo sa lebadura ng mga Pariseyo? That is hypocrisy. Somewhere also in the gospel, we can read ang sinabi ng ating Panginoong Hesukristo na yung mga Pariseyo, mahilig sila sa pakitang tao. Ano po yung sabihin ng pakitang tao? Yung gusto nga nila magdamit ng mahahaba, nilalaparan nila yung mga pelakterya ng kanilang mga suot, pumupunta sila doon sa mga panulukang bayan, sa pamilihang bayan, para mapansin sila ng mga tao. At kapag napansin sila ng mga tao, pinagpupugayan sila ng mga tao. So, panlabas para mapansin. Siguro, itong mga tao na lumalapit sa ating Panginoong Hesukristo, nagtutulakan, gusto rin silang mapansin ng ating Panginoong Hesukristo. At lahat tayo gusto nating mapansin ng Diyos. Hindi po ba? Pero, maganda yung binigay na aral sa atin ng ating Panginoong Hesukristo. Okay, una, sabi niya, walang nalilihim na di mabubunyag. Yung sinasabi niyo ng pabulong, isigaw ninyo. Yung natatago, malalaman ng lahat. Ang ibig sabihin noon, kahit yung sinasabi natin ng pabulong, naririnig ng Diyos. Kahit nagtatago tayo, nakikita niya tayo. Yung ginagawa natin sa gabi, sa harapan niya, parang ginagawa natin sa liwanag. Tapos, binigyan niya pa tayo ng halimbawa. Sabi niya, bilang ng Diyos yung mga buhok ninyo. Tayo ba bilang natin yung buhok natin? Hindi nga lang natin pinapansin. Pag pinagupitan natin yung buhok natin, andun na lang yan, hindi ba? Pero bilang daw ng Diyos lahat yun. Pagkatapos niya, hindi ba yung 5 maya ay ipinagbibili ng 2 pera? 5 maya sa 2 pera. Pero sabi niya, walang maya na hindi napapansin ng Diyos. Huwag kayong mag-alala. Higit kayong mahalaga kaysa sa mga maya. Higit kayong mahalaga kaysa sa mga buhok na binibilang ng Diyos. Kaya sa mga maya na pinapansin niya. Ibig sabihin, kahit hindi ka makalapit, kahit nandun ka sa malayo, napansin ka ng Diyos. Nakikita ka ng Diyos. So, huwag tayo magtutulakan. Huwag natin tatapakan ng isa't isa. Huwag pakitang tao yung ating paglapit sa Kanya. Para sabihin, yan ay maka-Diyos. Hindi ko po sinasabi na huwag na tayong lumapit, huwag na tayong humipo. Mahalaga kasi yung physical experience. Kasi yung katawan natin is physical, material. At mahalaga na nagkakaroon tayo ng pakiramdam, nararamdaman natin. Hindi ko po sinasabi na huwag natin gawin yun. Pero,
kung tatapakan natin yung iba, masasaktan natin yung iba, o masasaktan tayo dahil sa pagdikdikan, huwag na. Hindi ba? Huwag na. Hindi pwedeng hindi tayo mapansin ng Diyos. The mere fact na nandun tayo, kahit malayo tayo at hindi tayo makalapit, nakikita tayo ng Diyos. Kung paano alam niya kung ilan yung buhok natin, bilang daw niyang lahat yun. Kung paano yung maya na pinagbibili, 5 maya sa 2 pera, ay alam ng Diyos, tayo pa. Tayo pa kaya. Di ba? Higit tayong mahalaga kaysa mga maya. Okay? So, huwag maging panlabas lamang o external yung pagpapakita natin ng pagpapahalaga sa Diyos. Sa puso natin, sa isip natin, sa kilos natin, kahit hindi nakikita ng iba o tao, nakikita ng Diyos. Pag ginagawa natin ng lihim, alam ng Diyos. Gagawa natin sa dilim, parang ginagawa natin sa liwanag. Hani, ganoon po ang Diyos para sa atin. Pinapansin niya tayo. Mahalaga tayo sa Kanya. Okay? Kaya, isipin natin na ang Diyos ay kasama natin sa araw-araw, sa ating kapiling, at tayo ay mahalaga sa Kanya. Maraming salamat po. Mag-iingat kayo. God bless.